Ang marangyang alak na nagkakahalaga ng 100,000 piso ay bumuhos mula sa kristal na kopita, gumuhit ng isang malagim na mantsa sa puting uniforme ng matandang katulong, isang perpektong mantsa. Napangisi si Lily habang pinapanood ang mabagal na pagkalat ng kulay dugong likido. Sa screen ng kanyang cellphone na nakasetup sa isang tripod, bumuhos ang daan-daang reaksyon mula sa kanyang mga followers, mga shocked emojis, mga laughing emojis, pero ang pinakagusto niya ay ang mga komento. Grabe ka, Queen Lily! Savage! OMG, that poor old lady! Ha ha ha! Ipis lang ang peg ni Manang. Hindi niya ito aksidente. Sinadya niya. Kitang-kita niya ang paglapit ni Lupita upang alukin siya ng merienda. At sa isang mabilis ngunit kalkuladong galaw, ibinangga niya ang kanyang siko sa baso. Hoy! Sigaw ni Lily at ang kanyang matinis na boses ay umalingaw-ngaw sa malawak nilang sala. Napahinto si Lupita, nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa basang-basa niyang damit. Ma'am Lily, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Anong hindi sinasadya? Tumayo si Lily. Ang kanyang disenyo na damit ay lalong nagpatingkad sa kanyang kapangyarihan. Itinuro niya ang uniforme ni Lupita. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang lampa mo. Alam mo ba kung magkano ang isang bote niyan? Mas mahal pa yan sa buong buhay mo. Yumuko si Lupita, hindi makatingin sa mga mata ng dalaga o sa kamera ng cellphone na alam niyang nakatutok sa kanila. Patawad po, ma'am. Patawad po. Naramdaman ni Lily ang pag-akyat ng galit at kasiyahan sa kanyang dibdib. Ito ang gusto niya, ang makita silang yumuyuko, ang ipaalala sa kanila kung sino ang nasa itaas at kung sino ang nasa ibaba. Puro ka na lang patawad. Kumuha siya ng ilang piraso ng 1,000 piso mula sa kanyang wallet at walang awang inihagis ito sa mukha ni Lupita. Ang mga papel na pera ay lumipad at dahan-dahang nahulog sa sahig na gawa sa marmol. Bumili ka ng bagong uniforme at magdala ka ng basahan, linisin mo tong kalat mo. Ang dumi mong tingnan. Nanginig ang mga balikat ni Lupita. Dahan-dahan itong lumuhod upang pulutin ang pera. Bago kumuha ng basahan para punasan ng sahig, ang kanyang dignidad ay parang basahang pinipiga sa harap ng libu-libong manonood. Para kay Lily, isa lang itong magandang content, isang entertainment. Kinindatan niya ang kanyang mga followers bago niya tinapos ang livestream. That's it for today, my little peasants. Tandaan nyo, sa mundong ito may mga reyna at may mga alipin. Ngunit ang paghahari ni Lily ay hindi nagtagal. Kinagabihan, ipinatawag siya sa opisina ng kanyang ama. Ang silid ay malamig at tahimik, malayo sa ingay at papuri ng kanyang social media world. Nakaupo ang kanyang ama, si Don Ricardo, sa likod ng malaking mahogany desk habang ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod sa kanila. Walang ngiti sa kanilang mga muka. Anong problema? Tanong ni Lily, na umupo sa silya na parang pag-aari niya ang lugar. Hindi sumagot si Don Ricardo. Sa halip, may pinindot siya sa isang tablet na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Isang malaking screen sa dingding ang umilaw at ipinakita ang replay ng kanyang livestream kaninang umaga. Pinanood ni Lily ang kanyang sarili. Ang pagbuhos ng alak, ang pagsigaw, ang paghagis ng pera. Hindi siya nakaramdam ng pagsisisi. Sa halip, nakaramdam siya ng pagmamalaki. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Masaya ka ba sa nakita mo, Lily? Basag ng kanyang ama sa katahimikan. Ang boses nito ay malamig at walang emosyon. Nagkibit balikat si Lily. It's just social media, Dad. Entertainment. Besides, she deserved it. Ang lampa niya. Lampa? Ulit ni Doña Esmeralda, na ngayon ay humarap na sa kanya. May mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Si Lupita ay naglilingkod sa pamilyang ito mula pa noong bata ka. Siya ang nag-aalaga sa'yo kapag may sakit ka.
Siya ang nagluluto ng paborito mong pagkain. At ganito ang isusukli mo sa kanya. Oh please ma'am, binabayaran natin siya. Trabaho niya yon. Sagot ni Lily na walang pakialam. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang ihampas ni Don Ricardo ang kanyang palad sa mesa. Napatalon si Lily sa gulat. Hindi na ito tama, Lily. Lumalaki kang isang halimaw na walang puso at walang respeto sa kapwa. Sigaw ng kanyang ama. Hindi kita pinalaki para maging ganito. So anong gagawin niyo? Tatanggalan niyo ako ng allowance? Kukunin niyo ang kotse ko? Ginawa niyo na yan dati. It doesn't work. Hamon ni Lily. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Don Ricardo. Hindi anak. This time it's different. May kondisyon kami ng mami mo para makuha mo ang mana mo. Biglang naging interesado si Lily. Ang mana. Ang yaman na magpapanatili sa kanyang marangyang buhay magpakailanman. Ano yon? Tumayo si Don Ricardo at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at hindi natitinag. Simula bukas, titira ka sa bahay nila Lupita, sa probinsya, sa loob ng 3 buwan. Natawa si Lily, isang malakas at mapanuyang tawa. What? Nagpapatawa ba kayo? Ako? Titira sa lungga ng mga katulong? No way! Hindi kami nagbibiro, sabi ng kanyang ina. Ito lang ang paraan para matuto ka. At may mga patakaran, dagdag ng kanyang ama. Kinuha nito ang wallet ni Lily mula sa kanyang bag. Inilabas ang lahat ng credit cards. Kinuha rin nito ang kanyang cellphone. Bawal ang credit cards. Bawal ang cash. Maliban sa kakarampot na ibibigay namin para sa pamasahe mo. Bawal ang cellphone. Bawal ang lahat ng luho mo. Mamumuhay ka tulad nila. Kakainin mo ang kinakain nila. Gagawin mo ang ginagawa nila. Nawala ang ngiti sa mukha ni Lily. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang galit. This is insane! Hindi ako papayag. Kung hindi ka papayag, sabi ni Don Ricardo, ang boses niya ay pinal at walang awa. Kalimutan mo na anak ka namin. Kalimutan mo na ang pangalan ng pamilyang ito. At kalimutan mo na ang kahit isang sentimo mula sa aming yaman. Isang ultimatum. Isang pader na hindi niya kayang gibain. Tiningnan ni Lily ang kanyang ama, pagkatapos ay ang kanyang ina. Nakita niya ang determinasyon sa kanilang mga mata. Seryoso sila. Ang kanyang mundo, ang kanyang perpektong mundo, ay biglang gumuho. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sige! Sigaw niya sa kanila, ang boses niya ay basag sa galit. Gusto niyo ng laro? Pagbibigyan ko kayo. Ipakikita ko sa inyo na kaya kong mabuhay kahit saan. Sinabi niya ang mga salitang iyon ng buong tapang, nang walang kaalam-alam na ang mga susunod na araw ay hindi lamang susubok sa kanyang katatagan, kundi dudurog din sa lahat ng akala niya ay alam niya tungkol sa buhay at sa kanyang sarili. Pawis at alikabok ang dumidikit sa balat ni Marco habang pinupukpok niya ang isa na namang pako sa kinakalawang na yero. Ang tindi ng sikat ng araw sa katanghalian ay parang latigong humahaplos sa kanyang likod. Ngunit hindi niya ito ininda. Mas mahalaga ang matapos na niya ang pagtagpi sa tumatagas na bubong bago pa bumuhos ang ulan mamayang hapon. Bawat pukpok ng martilyo ay may kasamang bigat. Ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat mula pa noong bata siya. Biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa kanyang bulsa. Medyo inis siyang huminto. Maingat na inilagay ang martilyo sa tabi niya at sinagot ang tawag nang hindi tinitingnan kung sino ito. Hello? Marco anak, ang boses ng kanyang ina, si Lupita. Biglang lumambot ang ekspresyon ni Marco. Nay, bakit po? Nasa bubong ako. May problema ba dyan? May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya bago muling nagsalita si Lupita
At sa pagkakataong ito, may halong pag-aalinlangan ang boses nito. Anak, may pabor sana akong hihingin sa'yo. Kahit ano, Nay. Alam niyo naman yan. Kailangan niyo po ba ng pera? Hindi, anak. Hindi yon. Huminga ng malalim si Lupita. Dito muna titira sa atin si Ma'am Lily. Natigilan si Marco. Ang martilyo na kanina lang ay maingat niyang inilagay ay muntik nang mahulog mula sa bubong. Ano? Anak, sandali lang. Pakinggan mo muna ako. Hindi ako papayag, Nay. Sigaw ni Marco. At ang galit na kanina lang ay natutulog sa kanyang dibdib ay biglang nagising. Bakit dito titira ang demonyitang yon? Para ano? Para lalo tayong apihin sa sarili nating pamamahay. Utos ng mga amo, anak. Parte raw ng parusa sa kanya. 3 buwan lang naman daw. Pakiusap ni Lupita. Parang isang pelikula, bumalik sa isipan ni Marco ang lahat ng sakit. Ang mga gabing uuwi ang kanyang ina na pagod, minsan ay may mga pasa sa braso dahil sa mga nabitawang gamit ng prinsesa. Ang mga pagkakataong naririnig niya itong umiiyak ng tahimik sa kusina dahil sa masasakit na salitang ibinato sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang isang gabi, ilang taon na ang nakalipas. Umuwi siya mula sa construction site at naabutan niya ang kanyang ina sa isang sulok ng kusina, pinupunasan ng mga luha gamit ang dulo ng kanyang duster. Sa sahig ay nakakalat ang mga pira-pirasong basag na plato. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, sinabi lang nito na aksidente niyang nabitawan ang paboritong plato ni Lily. Pero alam ni Marco ang totoo. Nakita niya ang pulang marka ng palad sa pisngi ng kanyang ina. Mula ng araw na yon, isinumpa niya na balang araw, ipararanas niya sa babaeng yon ang lahat ng sakit na idinulot nito sa kanilang pamilya. Nay, hindi. Mariing sabi ni Marco. Hindi pwede. Hindi ko kayang makita ang babaeng yon araw-araw sa bahay natin. Marco, pakiusap, anak. Ang boses ni Lupita ay halos magmakaawa na. Para sa akin. Huwag na nating palakihin. 3 buwan lang naman. Magtiis na lang tayo. Napapikit si Marco ng mariin. Ang salitang magtiis. Iyon ang salitang laging bukang bibig ng kanyang ina. Ang salitang kinamumuhian niya ng higit sa lahat. Dahil sa pagmamahal sa ina, wala siyang nagawa, kundi bumuntong hininga. Sige po, Nay, pero huwag niyong asahan na ituturing ko siyang bisita. Pagkatapos ng tawag, ibinagsak niya ang martilyo. Nawala na ang lahat ng gana niyang magtrabaho. Makalipas ang ilang oras, isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang maliit at hindi pintadong bahay. Ang tunog ng mamahaling makina nito ay parang isang insulto sa katahimikan ng kanilang simpleng lugar. Bumaba si Marco mula sa bubong. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Tumayo siya sa harap ng kanilang pinto, nag-aabang. Unang bumaba si Don Ricardo na mabilis na nagbigay ng ilang bilin kay Lupita. Pagkatapos ay bumukas ang pinto sa likuran at lumabas si Lily. Suot niya ang isang mamahaling damit na parang hindi nababagay sa maalikabok nilang kalsada. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ngunit ang kanyang muka, ang ekspresyon sa kanyang muka habang tinitingnan ang kanilang bahay mula sa bubong na yero hanggang sa mga halamang paso sa bintana ay puno ng sukdulan na pandidiri. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kay Lily ay puno ng pagmamataas at galit. Ang kay Marco ay puno ng malamig at matigas na pagkamuhi. Matapos magpaalam ng kanyang ama, naiwan si Lily kasama ang kanyang maleta. Nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran na parang isang estatwang hindi alam kung saan pupunta. Ipasok mo na ang gamit mo, sabi ni Lupita sa malumanay na boses na tila natatakot pa rin. Sumunod si Lily papasok sa bahay. Maliit ito, masikip at mainit. Malayong malayo sa malapalasyo nilang mansyon. Dinala siya ni Lupita sa isang maliit na silid sa likod. May isang lumang papag na kama,
isang maliit na aparador, at isang bintanang may rehas na bakal. "Di dito ako?" Nanginginig ang boses ni Lily, hindi makapaniwala. "Pasensya ka na, Ma'am Lily. Ito lang ang kaya naming ibigay." Hindi na nakasagot si Lily. Bigla siyang namutla, napahawak sa dingding, at parang matutumba. Ngunit bago pa man siya tuluyang manghina, isang timba at basahan ang malakas na bumagsak sa sahig sa paanan niya. Napatingin siya, at doon nakatayo si Marco sa pintuan, nakapamewang. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. "Welcome sa bago mong palasyo, senyorita," sabi ni Marco, at ang bawat salita ay may bahid ng pang-uuyam. "Magsimula ka sa paglilinis ng sarili mong kwarto." Nagising si Lily hindi dahil sa malambing na tunog ng kanyang alarm clock, kundi sa galit na tilaok ng mga manok sa kapitbahay at sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha mula sa maliit na bintana. Mainit, malagkit, ang hangin ay mabigat at amoy lupa at usok mula sa kung saang nagsisiga. Bumangon siya mula sa papag na kama at ang buong katawan niya ay nananakit. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na natulog siya ng walang aircon. Paglabas niya ng kwarto, naabutan niya si Lupita na naghahanda ng almusal sa isang maliit na kalan na dikahoy. Si Marco naman ay umiinom ng kape sa kanilang maliit na mesa at tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong pang-iinsulto. "Gising na pala ang prinsesa," sabi nito bago tumayo. Oras na para magtrabaho. Ang unang trabaho ni Lily, ang paglalaba. Inilabas ni Lupita ang isang malaking batya, isang lumang tabla, at isang bareta ng sabon. Inilagay niya ang isang bundok ng maruruming damit sa harap ni Lily. "Ganito lang yan, Ma'am Lily." Mahinang turo ni Lupita. "Kusutin mo lang sa tabla." Tinitigan ni Lily ang maruruming damit na parang diring-diri. May mga damit na amoy pawis, may mga damit na may mantsa ng putik. Ito ang mga damit ni Marco. "Hindi ko to kaya," sabi niya, paatras. "Walang hindi kaya sa taong gustong kumain." Malamig na sagot ni Marco, na nakasandal sa isang poste at pinapanood siya. Walang nagawa si Lily. Isinawsaw niya ang kanyang mga kamay na may manicure sa tubig. Sinubukan niyang kusutin ang isang damit sa tabla. Ngunit ang kanyang mga galaw ay mahina at walang epekto. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Marco. "Mas malakas pa ata ang hangin kaysa sayo," pangaasar nito. Nag-init ang mukha ni Lily sa galit at hiya. Dahil sa inis, kinuha niya ang isang bote ng pampaputi na nakita niya sa tabi. Para mas mabilis, isip niya, binuhos niya ang napakaraming pampaputi sa isang asul na damit pantrabaho ni Marco. Maya-maya, isang malakas na sigaw ang narinig niya. "Anong ginawa mo?" Tiningnan ni Marco ang kanyang paboritong damit na ngayon ay may malalaking puting mantsa na parang mapa. Ang galit sa mga mata nito ay parang gusto siyang sunugin ng buhay. "Sinira mo. Yan na nga lang ang pinakamaayos kong damit. Sinira mo pa." "Aaksidente lang." Depensa ni Lily. "Aksidente? O tanga ka lang talaga?" Hindi na nakasagot si Lily. Ang kanyang unang gawain, isang malaking kabiguan. Ang sumunod na pagsubok, ang palengke. Dahil sa takot na baka may masira na naman si Lily, si Lupita na mismo ang naglaba. Sa halip, binigyan niya si Lily ng bayong at kaunting pera. "Bumili ka ng gulay, anak, isang tali ng kangkong at ilang piraso ng kamatis." Pagdating ni Lily sa palengke, parang gusto niyang masuka. Ang lugar ay maingay, magulo, at maputik. Ang amoy ng sariwang isda ay humahalo sa amoy ng mga nabubulok na gulay. Ang mga tao ay nagsisiksikan at nagtutulakan. Humanap siya ng isang tindera ng gulay at itinuro ang kangkong. "Magkano to?" tanong niya na may halong pandidiri. 15 pesos ang isang tali, ineng."
Sabi ng matandang tindera. Ano? Ang mahal naman. Sa mall nga, mas malinis pa. Hindi naman ganito kamahal. Reklamo ni Lily. Tumaas ang kilay ng tindera. Eh di dun ka sa mall mamalengke. Huwag kang mag-inarte dito. Nagulat si Lily. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya sinagot ng ganyan. Napahiya. Wala siyang nagawa kundi ibigay ang bayad at umalis na may dalang gulay na parang tropeyo ng kanyang kahihiyan. Pag-uwi niya, pagod na pagod siya. Ang kanyang buong katawan ay nanlalagkit sa pawis. Umupo siya sa isang sulok, hinihingal. Walang salitang lumapit si Lupita at inabutan siya ng isang basong tubig at isang piraso ng pandesal. Tiningnan niya si Marco, ngunit umiwas lang ito ng tingin. Nang gabing iyon, ang hapunan ay kanin at tuyo. Ang matapang na amoy ng piniritong tuyo ay dumikit sa hangin. Tiningnan ni Lily ang isdang nasa kanyang plato. Maliit, maitim, at mukhang nakakatakot. Hindi ko to kayang kainin, mahinang sabi niya. Kung ayaw mo, di huwag. Walang pilitan. Sagot ni Marco habang nagsisimulang kumain. Pero ang kanyang tiyan ay kumakalam na sa gutom. Mula umaga, pandesal at tubig lang ang laman nito. Napilitan siya. Kumuha siya ng kaunting kanin at isang piraso ng isda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinubo ito. Ang alat. Sobrang alat. Ang texture ay magaspang sa kanyang dila. Hindi niya kinaya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay sa likod ng isang puno ng saging at doon niya isinuka ang lahat. Nang bumalik siya sa loob, tapos nang kumain ang mag-ina. Walang nagsalita, walang nagtanong. Pumasok si Lily sa kanyang madilim na silid at humiga sa papag. Doon, sa katahimikan ng gabi, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang dating makinis at malambot niyang mga palad ay may mga gasgas at nagsisimula ng magkapaltos. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Una, dahan-dahan. Pagkatapos, humagulgol siya ng walang tunog. Umiyak siya hindi lang dahil sa pagod at gutom. Umiyak siya dahil sa hiya, sa galit, at sa pakiramdam na siya ay ganap na nag-iisa sa isang mundong hindi niya maintindihan. Habang nakasubsob ang kanyang mukha sa unan, may narinig siyang mahinang pag-uusap mula sa kabilang dingding, ang boses ni Marco. Kita niyo, nanay, hindi yan tatagal ng 1 linggo. Ang mga taong tulad niya ay hindi nagbabago. Lumipas ang mga linggo na parang agos ng ilog, mabagal ngunit tuloy-tuloy. Para kay Marco, ang bawat araw ay isang pagmamasid. Inaasahan niyang susuko si Lily. Inaasahan niyang isang umaga ay magigising na lang siya at wala na ang babae. Bumalik na sa kanyang marangyang kulungan. Pero hindi yun nangyari. Nandoon pa rin si Lily. Araw-araw, gumigising siya sa tilaok ng manok. Araw-araw, sinusubukan niyang gawin ang mga gawaing bahay. Araw-araw, palpak pa rin siya. Pero may nag-iba. Nakikita ni Marco ang determinasyon sa mga mata nito. Oo, nasusunog pa rin niya ang sinaing. Oo, halos malunod pa rin niya ang mga halaman sa sobrang dilig. Ngunit hindi na siya nagrereklamo. Pagkatapos ng bawat pagkakamali, humihinga lang siya ng malalim at sinusubukan ulit. Isang hapon, habang nag-aani sila ng gulay sa maliit nilang taniman sa likod bahay, nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ni Marco. Dahil sa kaputikan, nadulas si Lily at bumagsak ng patihaya sa lupa. Inihanda na ni Marco ang sarili para sa isang malakas na sigaw, sa pag-iyak, sa mga sumbat. Pero sa halip, ang narinig niya ay isang tawa, isang mahina, pagod, ngunit totoong tawa. Napatingin siya. Nakaupo si Lily sa gitna ng putik. Ang kanyang mukha at damit ay puno ng dumi. At tumatawa siya habang nakatingin sa langit. Anong nakakatawa? Tanong ni Marco. Hindi napigilang itago ang pagtataka sa kanyang boses.
Tumingin sa kanya si Lily at may kislap sa kanyang mga mata na ngayon lang nakita ni Marco. Wala lang. Naisip ko lang, kung nakikita ako ngayon ng mga followers ko, siguradong magpifiesta sila. Hindi nakaimik si Marco. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang prinsesa. Nakita niya ang isang babaeng pagod na, pero hindi sumusuko. Ang malaking pagbabago ay dumating nang subukan ni Lily na magluto ng sinigang. Sa loob ng ilang araw, panay ang tanong niya sa Nanay Lupita niya. Paano hiwain ang sibuyas? Kailan ilalagay ang kangkong? Paano timplahin ang asim? Sa araw ng paglilitis, tahimik lang si Marco na nakaupo sa mesa. Pinapanood ang bawat galaw ni Lily sa kusina. Nang inihain ni Lily ang mainit na mangkok ng sinigang sa harap nila, ang kaba ay bakas sa kanyang mukha. Subukan niyo, sabi niya sa mahinang boses. Kumuha si Lupita ng sabaw at tinikman ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Masarap, anak. Masarap. Gumiti si Lily. Isang ngiti na hindi pa kailanman nakita ni Marco sa kanya. Hindi ito ang mapanuyang ngisi na laging ipinupukol nito sa mga katulong. Hindi rin ito ang peking ng ngiti na para sa kanyang social media followers. Ito ay isang dalisay, pagod, ngunit napakatamis ng ngiti ng isang taong may nagawang tama sa unang pagkakataon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Isang kakatwang kaba na hindi niya maintindihan. Kumuha siya ng kanin at sinabawan ito ng sinigang. Tahimik siyang kumain, hindi umimik. Ang totoo, medyo maalat ang sabaw at medyo hilaw pa ang gabi. Ngunit meron itong lasa na hindi niya maipaliwanag. Lasa ng paghihirap at pagsisikap. Inubos niya ang lahat ng laman ng kanyang plato. Pagkatapos ng hapunan, nagpresenta si Lily na maghugas ng mga plato. Habang nagpupuna si Marco ng mesa, sabay silang dumampot sa iisang baso na naiwan. Nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang segundo lang iyon, ngunit para kay Marco, parang huminto ang oras. Naramdaman niya ang init ng balat nito, ang gaspang ng mga kalyo na nagsisimula ng tumubo sa mga palad nito. Bigla, hindi na niya ito nakita. Bilang si Ma'am Lily na demonyita. Nakita niya siya bilang si Lily, isang babae. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay, parehong nag-iwas ng tingin. Isang nakakailang na katahimikan ang namagitan sa kanila. Pinupuno lamang ng tunog ng tubig mula sa gripo. Kinagabihan, hindi mapakali si Marco. Umupo siya sa labas ng bahay, sa ilalim ng kalat-kalat na bituin sa langit. Sinusubukang intindihin ang sarili. Galit pa rin ba siya? Oo, pero bakit may kung anong bahagi sa kanya ang natutuwa sa mga maliliit na tagumpay ng babaeng iyon? Habang nag-iisip, bigla siyang may narinig na usapan. Si Lupita may kausap sa lumang telepono nila sa loob ng bahay. Sumilip siya sa bintana at nakita niya si Lily na nakatayo malapit sa kusina. Nakikinig din. Ang mukha ay hindi maipinta. Oo, ate. Kailangan ko lang talaga ng kaunting tulong, sabi ni Lupita sa kausap. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Naibenta ko na nga yung kaisa-isang lupa na minana ko kay Itay para sa pagpapagamot kay Anhing Roberto noon. Ngayon, wala na akong ibang makapitan. Parang sinaksak ang puso ni Marco nang marinig iyon. Alam niya ang tungkol sa lupa, ngunit sa tuwing naririnig niya ang sakripisyo ng kanyang ina, bumabalik ang sakit. Tumingin siya kay Lily. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito. Nakita niya kung paano ito dahan-dahang napasandal sa dingding, na parang biglang nanlambot ang mga tuhod. Nakita niya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mata nito. Nagkunwari si Marco na walang narinig. Pumasok siya sa loob at mabilis na nagtago si Lily sa kanyang silid. Ngunit ang imahe ni Lily na umiiyak ng tahimik ay hindi na nawala sa isipan ni Marco. Kinabukasan, may kakaibang katahimikan sa pagitan nilang dalawa.
Isang katahimikan na hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang hindi masabing pag-unawa. At sa gitna ng katahimikang yon, isang ingay ang biglang bumasag sa lahat. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan, isang makintab na itim na sports car ang huminto sa harap ng kanilang maliit na bahay, na parang isang itim na ibon na naligaw sa gubat. Napahinto ang lahat sa kanilang ginagawa. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking matangkad, makisig, at suot ang mga damit na mas mahal pa sa kanilang buong bahay ang bumaba. May dala itong isang malaking buke ng mga rosas. Ngumiti ito nang makita si Lily, isang ngangiting mapagmataas at puno ng kasiguraduhan. "Nandito na ako para sagipin ka, mahal ko," sabi ni Anton. Ang dating nobyo ni Lily para kay Lily. Ang pagdating ni Anton ay parang isang panaginip at bangungot na pinagsama. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ang kintab ng kanyang sapatos, ang mapagmataas na ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang mundong dati niyang ginagalawan. Ito ang buhay na kinasanayan niya. Isang buhay na halos nakalimutan na niya sa loob ng ilang linggo. Pero sa likod ng pamilyar na itsura, naramdaman din ni Lily ang isang malamig na kaba. Naalala niya kung bakit sila naghiwalay. Ang pagiging kontrolado ni Anton. Ang paraan nito kung paano siya tingnan, na parang isang magandang tropeyo na pag-aari nito. "Anton, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Lily. Ang boses niya ay mahina. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. "Sinusundo ka siyempre," sabi ni Anton, na inilibot ang tingin sa paligid na may halong pandidire. Tinaasan nito ng kilay si Marco, na noon ay nakatayo sa di kalayuan. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib at ang mukha ay madilim. "Hindi ko akalain na literal na sa babuyan ka pala nila itinapon. Sis, kawawa naman ang prinsesa ko." Bawat salita ni Anton ay parang isang sampal hindi lang kay Lily, kundi pati na rin sa mag-inang Lupita at Marco. Nakita ni Lily ang pag-igting ng panga ni Marco, ang galit na muling sumilay sa mga mata nito. Hindi ito babuyan, mabilis na depensa ni Lily. "Bahay nila ito?" Tumawa si Anton. "Bahay babuyan pareho lang. Halika na, Lily. Tapos na ang laro. Uuwi na tayo." Hinawakan ni Anton ang kamay ni Lily at sinubukang hilahin, ngunit hindi gumalaw si Lily. Nanatili siyang nakatayo sa kinatatayuan, ang kanyang mga paa ay parang biglang bumigat. "Hindi ako pwedeng umalis," sabi niya. "May usapan kami ng mga magulang ko." "Usapan?" Muling tumawa si Anton. "Lily, mahal ko, pera lang ang katapat ng lahat ng usapan sa mundo." Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Anton ang isang bagay na kumikinang. Isang itim na credit card na may nakaukit na pangalan ni Lily. "Platinum, walang limitasyon." "Naalala mo to?" sabi ni Anton, na parang nang-aakit. "Lahat ng gusto mo, isang kaskas lang, mga bagong damit, sapatos, alahas, isang masarap na steak dinner sa isang 5-star hotel. Hindi ba't namimiss mo na ang lahat ng yon?" Tinitigan ni Lily ang card. Parang may sariling buhay ito. Nangaakit, nangangako ng pagbabalik sa ginhawa, sa karangyaan, sa buhay na walang pagod at walang gutom. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, marumi, magaspang, at may mga kalyo. Pagkatapos ay tumingin siya sa credit card. Ang dalawang bagay na iyon ay kumakatawan sa dalawang magkaibang mundo. Ang mundong iniwan niya at ang mundong unti-unti niyang niyayakap. "Anton, itigil mo na yan," pakiusap ni Lily. Pero hindi nakinig si Anton. Ibinigay niya ang mga bulaklak kay Lupita na parang nag-aabot ng basura. "Para sa iyo, manang, pang-display sa kubeta niyo." Pagkatapos ay hinarap niya si Marco. "Ikaw siguro yung anak. Magkano ka? Magkano ang kailangan mo para paalisin niyo na si Lily dito? Sabihin mo lang ang presyo mo." Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Humakbang siya palapit.
Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi kami nabibili. Lahat ng tao nabibili. Ngumisi si Anton. Yung iba, mura lang. Tama na! Sigaw ni Lily na pumagitna sa dalawang lalaki. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Anton, umalis ka na please! Tiningnan ni Anton si Lily. Pagkatapos ay si Marco. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Gets ko na. Kaya pala ayaw mong umalis. May bago ka na palang laruan dito. Nag-init ang mukha ni Lily. Hindi siya laruan. Pero huli na ang lahat. Tumingin siya kay Marco at ang nakita niya sa mga mata nito ay ang dating Marco. Ang Marco na puno ng galit at hinala. Ang Marco na naniniwala na siya ay isang masamang tao. Ang lahat ng maliliit na pag-unawa na nabuo sa pagitan nila sa mga nakaraang linggo ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Nakita ni Marco ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lily habang nakatingin ito sa credit card. Nakita niya kung paano ito natigilan. Para sa kanya, ang katahimikan ni Lily ay isang sagot. Isang pagkumpirma na sa huli, pipiliin pa rin nito ang pera. Masakit. Sobrang sakit. Hindi na hinintay ni Marco ang desisyon ni Lily. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat sa pagkadismaya. Marco, sandali! Sigaw ni Lily. Sinubukan niyang humakbang para sundan ito. Ngunit mabilis na hinawakan ni Anton ang kanyang braso. Hayaan mo na ang basurero na yan, Lily. Hindi siya ang ka-level mo. Bulong ni Anton. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Sa mundo ko ikaw na babagay. Naiwan si Lily na nakatayo sa gitna. Sa isang banda, si Marco na papalayo. Dala ang nabasag na tiwala nito. Sa kabilang banda, si Anton, na hawak ang susi pabalik sa kanyang dating buhay. Ang kanyang puso ay nahahati sa dalawa. Hindi alam kung alin ang mas matimbang, ang malamig na kintab ng ginto o ang bagong tuklas na init ng isang tunay na koneksyon. Bawat hakbang ni Marco palayo ay parang may tinik na tumutusok sa kanyang talampakan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang gusto lang niya ay makalayo. Makalayo sa eksenang yon. Makalayo sa sakit na dulot ng pagkadismaya. Tama ako, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Tama ako mula pa sa simula. Isang artista, isang magaling na artista. Nagpanggap lang siyang nagbabago para may makuha siya. Pero may isa pang bahagi, isang maliit na tinig sa kanyang puso na sumisigaw ng, hindi. Nakita mo siya. Nakita mo ang pagbabago. Huminto siya sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa dulo ng kanilang lupain. Sumandal siya dito at napapikit. Ang imahe ni Lily na nakatingin sa credit card, ang gutom sa mga mata nito para sa dating buhay, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Inaasahan niya na anumang sandali ay maririnig niya ang tunog ng sports car na papaalis. Hudyat. Nang pagtatapos ng lahat, ang pagtatapos ng maikling sandali na halos naniwala siyang maaaring magbago ang isang tao. Lumipas ang 1 minuto, 2, 3. Walang tunog ng makinang umaandar. Dahan-dahan, iminulat ni Marco ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang harapan ng kanilang bahay. Nakita niya si Lily at si Anton na nag-uusap pa rin. Hindi niya marinig ang sinasabi nila, pero nakikita niya ang bawat galaw. Nakita niya kung paano kinuha ni Lily ang credit card mula sa kamay ni Anton. Napasinghap si Marco. Isang malamig na kirot ang gumapang sa kanyang dibdib. Ito na, isip niya. Pinili na niya. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Lily ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa isang mabilis at desididong galaw, ibinalik ni Lily ang card sa dibdib ni Anton. Itinulak ito ng may sapat na lakas para mapaatras ang lalaki. Umiling si Lily. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Marcos sa kanya dati. Hindi galit, hindi pagmamataas, kundi isang tahimik na dignidad. Pagkatapos ay tumalikod si Lily kay Anton at sa harap ni Marco,
ni Lupita at sa buong sansinukob, isinara niya ang pinto. Isang malakas na kalabog ng pagsasara ng pinto. Isang kalabog na sumisimbolo sa pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Naiwan si Anton sa labas, gulat at hindi makapaniwala. Ilang sandali itong nakatayo doon bago nagmura ng malakas, pumasok sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito paalis ng buong bilis, nag-iwan ng alikabok at usok. Hindi makagalaw si Marco. Parang itinulos siya sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng galit, lahat ng hinala sa kanyang puso ay biglang natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Nagkamali ako. Naglakad siya pabalik sa bahay. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat, kundi magaan at nagmamadali. Naabutan niya si Lily na nakasandal sa saradong pinto. Ang mga balikat nito ay nanginginig. Umiiyak ito. Walang salitang lumapit si Lupita at niyakap ang dalaga. Isang yakap na puno ng pag-unawa at pagtanggap. Nang kumalas si Lily sa yakap, nagtama ang kanilang mga mata ni Marco. Nakita ni Lily ang pagsisisi at paghanga sa mga mata nito. Nakita ni Marco ang sakit at katatagan sa mga mata ni Lily. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Kinagabihan, ang katahimikan sa kanilang hapagkainan ay iba na. Hindi na ito ang katahimikan ng pag-iwas, kundi ang katahimikan ng paggalang. Matapos ang hapunan, lumabas si Lily upang magpahangin. Sumunod si Marco. Umupo sila sa isang lumang bangkong kawayan sa ilalim ng kumikinang na buwan. "Sorry," sabay nilang sabi. Bahagya silang natawa. "Ikaw muna," sabi ni Marco. Huminga ng malalim si Lily. "Sorry sa lahat ng ginawa ko sa nanay mo. Sa'yo, naging isang masamang tao ako." Tinitigan ni Marco ang dalaga. "Ako dapat ang mag-sorry. Hinusgahan kita kaagad. Hindi ako naniwala na kaya mong magbago." "Hindi kita masisisi," sagot ni Lily. "Ako rin naman, hindi ko akalain na kaya ko." Tumingin siya sa kanyang mga palad. "Pero dito, natutunan ko na ang halaga ng isang tao ay wala sa laman ng wallet niya." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig. Nakita ni Marco ang isang butil ng luha na dahan-dahang pumatak sa pisngi ni Lily. Hindi niya napigilan ang sarili. Gamit ang kanyang magaspang na hinlalaki, marahan niyang pinunasan ito. Nagulat si Lily sa kanyang ginawa. Napatingin siya sa mga mata ni Marco. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay unti-unting nawawala. Ang mundo sa paligid nila ay naglaho. Ang nakaraan ay nakalimutan. Ang hinaharap ay hindi mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang sandaling iyon. Dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kanyang mukha at marahan siyang hinalikan sa mga labi. Isang halik na hindi nag-aapoy sa pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pag-unawa, pagpapatawad, at isang pangako ng isang bagong simula. Ngunit habang ang kanilang mga puso ay nagsisimula pa lang na maghilom at magmahal, isang tunog ang biglang bumasag sa kanilang sandali. Ang pagring ng isang cellphone mula sa loob ng bahay. Nagkatinginan sila, parehong nagtataka. Walang cellphone si Lily. Ang luma at halos sira na cellphone ni Marco ay nasa loob ng kanyang kwarto. Ang telepono ni Lupita ay lumarin at bihirang tumunog. Biglang may lumabas mula sa bahay. Si Lupita, ang muka ay balisa. "Lily, anak, bakit po, Nay? Ang daddy mo, tumatawag sa telepono ko," sabi ni Lupita. Ang boses ay nanginginig. "Kailangan mo raw umuwi. Agad-agad, may malaking problema sa kumpanya." Ang bawat kilometro na nilalakbay ng bus pabalik ng Maynila ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Lily. Ang init ng halik ni Marco ay nananatili pa sa kanyang mga labi. Ngunit ang init na yon ay unti-unting nilalamon ng malamig na takot na gumagapang sa kanyang buong katawan. May malaking problema sa kumpanya.
Ang mga salitang iyon ng kanyang ama ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Ano ang nangyari? Naaksidente ba ang kanyang mga magulang? Nalulugi ba sila? Hindi. Imposible. Ang kanilang pamilya ay isa sa mga pinakamatatag sa bansa. Katabi niya sa upuan si Marco. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay sapat na para bigyan siya ng lakas. Paminsan-minsan, nararamdaman niya ang marahan nitong paghawak sa kanyang kamay, isang tahimik na paraan ng pagsasabing, "Nandito lang ako." Pagdating nila sa Maynila, ang una nilang napansin ay ang kakaibang dami ng mga sasakyan at tao sa labas ng kanilang village. Habang papalapit ang taxi sa kanilang bahay, nanlaki ang mga mata ni Lily. Ang malaki nilang gate ay napapaligiran ng mga tao, mga reporters na may dalang kamera, mga lalaking nakasutana na mukhang mga abogado, at ang pinakakilabot sa lahat, mga taong may dalang mga karatol na sumisigaw ng, "Ibalik niyo ang pera namin." Diyos ko, bulong ni Lily. Nagbayad si Marco sa taxi at sabay silang bumaba. Agad silang dinumog ng mga tao. "Ma'am Lily, totoo po bang bangkarote na ang kumpanya niyo? Ano ang masasabi niyo sa mga alegasyon ng fraud laban sa inyong ama? Saan niyo itinago ang pera ng mga investors?" Parang mga bombang sumabog sa pandinig ni Lily ang bawat tanong. Bangkarote? Fraud? Hindi niya maintindihan. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga habang si Marco ay pilit siyang hinihila, nagsisilbing panangga laban sa nagkakagulong mga tao. Nang sa wakas ay makapasok sila sa loob ng gate, isang tanawin ng pagkawasak ang sumalubong sa kanila. Ang dati malinis at marangyang sala ay magulo. Ang kanyang ina ay nakaupo sa isang sulok, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay nakatayo sa gitna. Ang dating tindig ng kapangyarihan ay napalitan ng anyo ng isang lalaking tinalo ng mundo. Ang kanyang buhok ay gulo at ang kanyang mga mata ay pagod at walang buhay. "Dad? Mom, anong nangyayari?" tanong ni Lily. Ang boses ay nanginginig. Tumingin sa kanya si Don Ricardo at sa mga mata nito, nakita ni Lily ang sukdulang pagsisisi. "Patawarin mo kami, anak," sabi nito sa basag na boses. "Patawarin mo kami." "Para saan, Dad? Hindi ko maintindihan." Huminga ng malalim si Don Ricardo, tila nag-iipon ng lakas. "Ang kumpanya. Matagal nang may problema. Ilang taon na naming sinusubukang isalba. Pero huli na ang lahat. Bangkarote na tayo, Lily. Wala na. Wala na ang lahat." Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Lily. Ang mga credit cards, ang mga sasakyan, ang bahay, ang lahat ng akala niya ay totoo, ay isa palang kasinungalingan. At pagkatapos, sinabi ng kanyang ama ang mga salitang tuluyang dudurog sa kanyang puso. "Ang challenge, ang pagpapatira namin sa iyo sa probinsya." Huminto ito at napayuko. "Hindi lang yon para turuan ka ng leksyon. Iyon ang paraan namin para ihanda ka sa buhay na wala na ang lahat ng ito. Iyon ang paraan namin para itago ka habang sumasabog ang lahat." Natigilan si Lily. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Isang kasinungalingan, ang buong paghihirap niya, ang mga kalyo sa kanyang kamay, ang pagbabago sa kanyang puso. Lahat ay nakatayo sa pundasyon ng isang malaking kasinungalingan. Napatingin siya sa kanyang mga magulang. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na awa at sakit. Naintindihan niya, ginawa nila yon dahil mahal nila siya. Ngunit ang sakit ng katotohanan ay hindi maalis. Dahan-dahan, tumingin siya sa likuran niya. Nakatayo doon si Marco, sa isang sulok, tahimik na nakikinig sa lahat. Ang mukha nito ay hindi maipinta. Ang kaninang pag-aalala at pagmamahal sa mga mata nito ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang blangko, malamig na ekspresyon, ang dating hinala, ang dating pagkamuhi.
Lahat ay bumabalik. Naintindihan ni Lily. Sa isip ni Marco, lahat ng ito ay isang malaking palabas. Ang kanyang pagbabago, ang kanyang pagtanggi kay Anton, ang kanilang halik. Lahat ay parte ng isang plano. Isang plano para makahanap ng masisilungan kapag gumuho na ang kanyang mundo. Marco, bulong niya, nais niyang magpaliwanag, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Bago pa man siya makapagsalita, isang pamilyar na boses ang bumasag sa tensyon. Isang boses na puno ng panunuya at tagumpay. Kita mo na, anong sabi ko sa'yo? Pumasok si Anton sa sala na parang pag-aari niya ang lugar. Ngumisi ito, una kay Lily, pagkatapos ay kay Marco. Nagpanggap lang siyang mabait para may maloko siyang isang tangang katulad mo. Ang mga salita ni Anton ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal sa magkabilang pisngi. Nagpanggap lang siya para may maloko siyang isang tangang katulad mo. Tanga. Oo, tanga nga siya. Ang lahat ng pagdududa na pilit niyang ibinaon sa mga nakaraang linggo ay biglang bumalik, mas malakas at mas mapanira kaysa dati. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila nagtutugma sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan ng panloloko. Ang challenge ay isang kasinungalingan. Ang pagtanggi niya kay Anton, hindi ba't masyadong perpekto ang tiyempo? At ang kanilang halik, ang halik na yon na akala niya ay simula ng isang bagay na totoo, ay baka isa lang palang desperadong hakbang. Lumingon sa kanya si Lily. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pagmamakaawa. Marco, hindi totoo yan. Ngunit ang nakikita lang ni Marco ay ang mukha ng isang estranghero. Ang mukha ni Ma'am Lily, ang babaeng sanay na makuha ang lahat ng gusto niya sa kahit anong paraan. Lumapit si Anton kay Marco at may inabot itong isang cellphone. Gusto mo ng ebidensya? Tingnan mo to. Ipinakita nito ang isang serye ng mga pekeng text messages, mga mensaheng mukhang galing sa isang kaibigan ni Lily. Sinasabi doon na alam na ni Lily ang tungkol sa pagkalugi ng kanilang kumpanya bago pa man siya pumunta sa probinsya, na ang buong plano ay maghanap ng kawawang probinsyano na maaari niyang paikutin. Alam ng isang bahagi ng isip ni Marco na maaaring peke ang mga ito. Alam niyang si Anton ay isang demonyo. Ngunit ang puso niyang sugatan at ang isip niyang puno ng lumang galit ay mas piniling maniwala sa pinakamadaling paliwanag. Ang pinakamasakit na paliwanag. Binitiwan niya ang cellphone at humarap kay Lily. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Kaya pala, sabi niya, at ang kanyang boses ay walang emosyon. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang bato. Kaya pala bigla kang naging mabait. Kaya pala tinanggihan mo si Anton. Humakbang siya palapit at napaatras si Lily. Ito pala ang plano mo? Kapag wala ng pera ang pamilya mo, hahanap ka ng isang mahirap na handang saluhin ka? Ganoon ba kami kababa sa tingin mo? Hindi! Marco, hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Lily. Maniwala? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Paano ako maniniwala? Ang buong buhay mo ay isang kasinungalingan. Ang pagkatao mo ay isang kasinungalingan. Marco, anak, tama na. Pakiusap ni Lupita na lumapit para hawakan ang braso ng anak. Pero iwinaksi ni Marco ang kamay ng ina. Tumingin siya kay Lily sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkasuklam. Salamat sa lahat, senyorita. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung saan ako lulugar at kung saan ka nababagay. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo sa babaeng minahal niya o sa babaeng akala niya ay minahal niya ay parang paghakbang sa ibabaw ng mga bubog. Ngunit nagpatuloy siya. Hindi siya lumingon.
Hindi niya nakita ang pagbagsak ni Lily sa sahig. Ang katawan nito ay nanginginig sa pag-iyak. Hindi niya nakita ang pag-asa na unti-unting namamatay sa mga mata nito. Naglakad lang siya palabas ng gate, palayo sa mansyon, palayo sa gulo, palayo sa kanya. Iniwan niya si Lily doon, nag-iisa sa gitna ng mga guho ng kanyang pamilya, ng kanyang buhay, at ngayon, ng kanyang puso. Ang lahat ay nawala. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking karimlan para kay Lily. Ang kanilang mansyon ay isinara. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska. Ang kanilang pangalan ay naging simbolo ng kahihiyan sa balita. Mula sa isang palasyo, napilitan silang manirahan sa isang maliit at nirerentahang apartment na may 2 kwarto lamang, isang lugar na mas maliit pa sa dating walk-in closet ni Lily. Sa unang mga araw, hindi kumikilos si Lily. Nakahiga lang siya sa kama, nakatitig sa kisame, walang ganang kumain, walang ganang mabuhay. Ang sakit ng pagbagsak ng kanyang pamilya ay masakit. Ngunit ang sakit ng pagtalikod ni Marco ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang buong buhay mo ay isang kasinungalingan. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Isang hapon, pumasok ang kanyang ina sa kwarto, may dalang isang mangkok ng lugaw. "Anak, kumain ka na. Kahit kaunti lang." Tiningnan ni Lily ang kanyang ina. Nakita niya ang mga kulubot na lalong lumalim sa mukha nito, ang puting buhok na dumami sa loob lang ng ilang araw. Nakita niya ang pagod. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Lily. Hindi pwedeng ganito, isip niya. Hindi pwedeng habang buhay akong iiyak. Dahan-dahan siyang bumangon at tinanggap ang lugaw. Ito ang kanyang unang matinong pagkain sa loob ng maraming araw. Kinabukasan, habang ang kanyang mga magulang ay abala sa pag-aasikaso ng kanilang mga kaso, lumabas si Lily. Suot ang pinakasimple niyang damit, naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa napadpad siya sa isang lugar na maraming kainan. Pumasok siya sa isang maliit na karinderya. "Naghahanap po ba kayo ng dishwasher o tagalinis?" Tanong niya sa may-ari. Tiningnan siya ng matabang babae mula ulo hanggang paa. "Marunong ka ba?" "Hindi po, pero mabilis po akong matuto." Sagot ni Lily. Ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit may determinasyon. Sa parehong araw na yon, nakuha ni Lily ang kanyang unang totoong trabaho. Ang sahod ay maliit. Ang trabaho ay mahirap. Ang kanyang mga kamay, na nasanay na sa paglalaba, ay mas lalo pang nagaspangan sa paghuhugas ng daan-daang plato. Ngunit sa bawat platong kanyang nililinis, mayroong ding kung anong dumi. Sa kanyang pagkatao, ang unti-unti niyang nahuhugasan. Ang pagmamataas, ang pag-aalinlangan sa sarili. Samantala, sa probinsya, hindi rin matahimik si Marco. "Mali ang ginawa mo, anak," sabi ni Lupita isang gabi habang naghahapunan sila. Ang upuan kung saan dating umuupo si Lily ay bakante, isang tahimik na paalala ng kanyang pagkawala. "Nay, niloko niya tayo," matigas na sabi ni Marco. Umiling si Lupita. "Nakita ng mga mata ko ang pagbabago niya. Naramdaman ng puso ko ang kabutihan niya. Oo, nagsinungaling ang mga magulang niya, pero hindi kasalanan yun ni Lily." Huminga ng malalim si Lupita. "Kinain ka ng galit mo sa mayayaman, Marco. Sa sobrang galit mo, naging katulad ka na rin ng mga taong kinamumuhian mo, mapanghusga at walang awa." Ang mga salita ng kanyang ina ay tumagos sa puso ni Marco. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiningnan ang isang video na palihim niyang kinunan noon. Ang video noong tinanggihan ni Lily, si Anton. Pinanood niya ito ng paulit-ulit. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Lily, ngunit nakita rin niya ang katatagan, ang dignidad. Isang kasinungalingan ba ang lahat ng yon?
o isang katotohanang pinili niyang bulagin. Nagsimulang magbago ang lahat nang makatanggap siya ng tawag mula kay Martha, ang isa pa nilang kasambahay sa mansyon. Ibinalita nito kung nasaan at ano ang ginagawa ni Lily. Habang si Marco ay nilalamon ng pagsisisi, si Lily naman ay nag-iipon ng lakas. Isang araw, pagkatapos ng kanyang trabaho, pinuntahan niya ang isang lugar. Ang opisina ni Anton. "Anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ni Anton. "Gusto kong makipag-usap," sabi ni Lily. Ang kanyang boses ay kalmado. Dinala siya ni Anton sa kanyang marangyang opisina. "Nagbago na ba ang isip mo? Handa ka nang magpakasal sa akin para isalba ang pamilya mo?" Ngumiti si Lily. Isang nangiting hindi inasahan ni Anton. Isang nangiting puno ng lakas. "Hindi, Anton. Nandito ako para sabihin sa'yo na tapos na ako. Tapos na akong maging premyo. Tapos na akong maging pag-aari ng kahit sino." Tumayo siya ng tuwid. "Maaaring wala na sa akin ang lahat ng pera sa mundo, pero meron akong isang bagay na hinding-hindi mo makukuha kahit kailan." "At ano naman yon?" Mayabang na tanong ni Anton. "Ang dignidad ko," sagot ni Lily. "Isang bagay na hindi nabibili ng pera." Tumalikod na si Lily para umalis. Ngunit bago pa siya makalabas, sinubukan siyang pigilan ni Anton. Hinawakan nito ang kanyang braso ng mahigpit. "Saan ka pupunta? Sa tingin mo ba may babalikan ka pa?" Isang boses ang biglang nagsalita mula sa pintuan. Isang boses na pareho nilang kilala. "Bitawan mo siya." Napalingon sila. Doon, sa may pintuan, nakatayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na para lamang kay Anton. "Sabi ko, bitawan mo siya." Nang makita ni Lily si Marco na nakatayo sa pintuan, sandali siyang natigilan. Ang puso niya, na akala niya'y manhid na, ay biglang tumibok ng malakas. Isang halo ng gulat, galit, at isang maliit na kislap ng pag-asa. Binitiwan siya ni Anton. Halatang nagulat din. "Anong ginagawa ng basurerong ito dito?" Hindi pinansin ni Marcos si Anton. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Lily. Ang mga matang iyon, na huli niyang nakita, ay puno ng pagkamuhi. Ngayon ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Isang malalim na pagsisisi. "Lily," sabi ni Marco, at ang pagbigkas niya sa kanyang pangalan ay parang isang panalangin. "Patawarin mo ako." Pagkatapos ng tawag mula kay Martha, hindi na nag-aksaya ng panahon si Marco. Sumakay siya sa unang bus na pa-Maynila. Habang nasa biyahe, ang mga salita ng kanyang ina at ang video ni Lily sa kanyang cellphone ay paulit. Ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Tanga. Oo, naging tanga siya. Hinayaan niyang lamunin ng kanyang mga lumang galit at pride ang katotohanang nasa harap na niya. Nang malaman niyang pupuntahan ni Lily si Anton, alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang ipaglaban ang babaeng hinusgahan niya. Kaya't nang makita niya si Antony na hawak ang braso ni Lily, isang primordial na galit ang kumulo sa kanyang dugo. Ngunit nang magtama ang mga mata nila ni Lily, lahat ng galit na yon ay nawala. Napalitan ng isang matinding pagnanais na humingi ng tawad. "Patawarin mo ako." Ulit niya. Ang boses niya ay basag. "Sa lahat ng sinabi ko, sa hindi ko paniniwala sa'yo, naging duwag ako, Lily. Naging bulag ako." Ang paghingi ng tawad ni Marco sa harap ni Anton ay parang isang alon na humugas sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, ang sakit ng pagsisisi. Bago pa man siya makasagot, tumawa ng malakas si Anton. "Wow! Anong klaseng drama ito? Pagkatapos mong sirain ang buhay niya, babalik ka para maging bayani?" Huli na ang lahat, probinsyano. Akin na si Lily. "Hindi kailanman naging sayo si Lily," kalmadong sagot ni Marco, na humakbang palapit para tumayo sa tabi ni Lily. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Lily,
Iyon ay isang deklarasyon. At hindi siya isang bagay na pwedeng angkinin. Tiningnan ni Marco si Lily. Handa akong maghintay, Lily. Kahit gaano katagal. Hihintayin kong mapatawad mo ako. Tumingin si Lily kay Marco. Pagkatapos ay kay Anton. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Ang isang lalaki ay nag-aalok sa kanya ng hawlang ginto. Ang isa naman ay nag-aalok sa kanya ng kalayaan para buuin ang sarili niyang mundo, kahit na mula sa simula. Ngumiti si Lily, isang tunay na ngiti. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Mainit, magaspang, totoo. Tara na, sabi niya lang. Iniwan nilang nakatanga si Anton sa gitna ng kanyang marangyang opisina, talunan at nag-iisa. Naglakad sila sa mga abalang kalsada ng Maynila, magkahawak kamay, tahimik. Hindi nila kailangan ng mga salita, ang kanilang mga puso ay nag-uusap sa paraang hindi kaya ng mga bibig. Dinala ni Lily si Marco sa inupahan nilang apartment. Ipinakilala niya ito sa kanyang mga magulang na ngayon ay mas mapagkumbaba na. Walang pag-aalin lang ang tinanggap ni na Don Ricardo at Doña Esmeralda si Marco. Nagpapasalamat sa lalaking nagpakita ng kabutihan sa kanilang anak. Nang gabing iyon, sa maliit na balkonahe ng apartment, sa ilalim ng maingay na syudad, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Pinapatawad na kita, Marco, sabi ni Lily. Pero kailangan mo ring patawarin ang sarili mo. Paano ko magagawa yon pagkatapos ng lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo? Tanong ni Marco. Sa pamamagitan ng pagtulong sa aking bumangon, sagot ni Lily. Hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang kasama. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay hindi naging madali, pero naging totoo. Si Lily, gamit ang perang naipon mula sa pagtatrabaho sa karinderya, ay nag-enroll sa isang vocational course sa pagluluto. Natuklasan niya ang isang talento at hilig na hindi niya alam na mayroon siya. Si Marco, sa tulong ng ilang kaibigan, ay nagsimula ng isang maliit na urban gardening project sa bubong ng kanilang apartment building. Nagtatanim ng mga gulay na ibinebenta nila sa mga kapitbahay. Ang mga magulang ni Lily, matapos harapin ang kanilang mga kaso, ay nagsimula ring muli. Si Don Ricardo ay nagtrabaho bilang isang consultant, habang si Doña Esmeralda ay tumutulong sa pagbebenta ng mga gulay ni Marco. Isang gabi, nagtipon silang lahat sa maliit na sala. Si Lupita ay dumalaw mula sa probinsya. Ang hapagkainan ay hindi puno ng mga mamahaling pagkain, kundi ng sinigang na niluto ni Lily gamit ang mga gulay na inani ni Marco. Ang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa maliit na espasyo. Ang kwentuhan ay walang katapusan. Sa gitna ng lahat, tiningnan ni Lily si Marco na nakikipagtawanan sa kanyang ama. Napangiti siya. Sinundan ni Marco ang kanyang tingin at ngumiti rin pabalik. Lumabas sila sa balkonahe, tinatanaw ang mga ilaw ng syudad. Kahit na ibalik sa akin ang lahat ng pera sa mundo, bulong ni Lily habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco, hindi nito mapapantayan ang kaligayahang nararamdaman ko ngayon. Niyakap siya ni Marco. Dahil ang tunay na yaman, Lily, ay hindi nakikita o nabibilang. Tumingin ito sa kanya. Nasa puso. Handa ka na ba para sa bukas? Tanong ni Marco. Tumingala si Lily at tinitigan ang mga mata ng lalaking minamahal niya. Ang mga mata na minsay puno ng galit, ngunit ngayoy puno ng pagmamahal at pangako. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Hanggat kasama kita, oo.